Amang emperador, ang namatay ay hindi na mabubuhay muli. Masakit din sa puso ko. Anak din niya yan. Patayin ang lahat ng manggagawa na gumawa ng libingan ngayon. Walang iwanan para isama sa libing ng aking apo. Mahal na emperador, awa po ninyo. Patawarin niyo po kami. May matandang ina akong 80 taon. At may anak na 18 na hindi pa nag-asawa. Patawarin niyo po kami. Amang emperador, patawarin niyo po sila. Ginawa nila ang libingan para kay Zhou Xionging. Kahit walang gantimbala, pinaghiapan din nila yan. Ita, Zhu Yuanzhang. Totoo nga, walang naiwan sa mga manggagawa ng libingan. Swerte na lang at matalino ako. Nakatago ako sa loob ng libingan. Kilala ko ang paligid dito. Kung maghuhukay pa ako ng 3 hanggang 5 araw, makakalabas na ako. Makakaiwas pa ako sa mga bantay sa labas. Ang mahalaga, mabuhay muna. Saan ba to? Bakit ako nakahiga dito? Bakit ang dilim? Nasa loob ba ako ng kabaong? Sino ang naglagay sa akin dito? Magrereklamo ako pagkalabas ko. Ito ay pagpapatay para sa pera. May multo. May multo. Patawarin mo po ako. Para lang mabuhay. Kaya ako nagtago dito sa libingan. Kung patay ka na, magpahinga ka na. Huwag mo kaming kakutin, lalabas na kami. Taon-taon, susunugan ka namin ng insenso at papel na pera. Huwag mo lang kaming takutin. Palayain mo kami. Ito ay kabaong na bato. Palabasin niyo ako. Buhay pa ako. Hindi ka ba nakakaintindi ng tao? Gusto mo ba akong buhay na mamatay sa kabaong na ito? Ang Crown Prince Son, Zhu Xionging, buhay ka pa. Buhay na buhay ako. Nagsisinungaling ka. Dali, palabasin mo kami. Hindi pa kami patay. Kami ang magiging emperador ng Great Ming. Papasarapin namin ang posisyon mo sa lelong emperador. Hintayin mo. Ilalabas ka na namin. Ding! Ang bandido system ay matagumpay na nabin sa host. Kung mas mataas ang ranggo ng opisyal na napatay, mas mataas ang halaga ng reward exchange. Sa paggamit ng tiyak na halaga ng exchange, maaring makakuha ng mga item sa shop. Humihinga. Crown Prince Son Zhu Xionging. Hindi ka nga patay. Ang tangang si Zhu Yuanzhang, nilibing niya ng buhay ang sarili niyang apo. Ako si Li Ergao, isang manggagawa. Baka nag-fake death lang ako. Kaya ako nalibing ng buhay. Akala ko, paglabas ko sa kabaong, malaya na ako. Pero may panibagong hamon na naman. Ito na naman ang nagpapahirap sa akin. Paano tayo makakalabas dito? Zhu Xionging, sa labas ng 3 kalampakang peder na yan, may ilo. Kaya nating hukayin yan sa loob ng 4 o 5 araw. At malalabas na kita. Hahaha, sa wakas, malaya na ako. Zhu Xionging, nailigtas na kita. Anong masasabi mo? Ayoko pang bumalik sa palasyo. Gusto kong magsaya muna sa labas. Nailigtas mo ako. Pagbalik ko sa palasyo, bibigyan kita ng mataas na posisyon. Ako ngayon ay isang itim na tao. Wala na akong lugar sa Nanjing City. Sumama ka sa akin, mas maganda yan kaysa maging opisyal. Kung wala na tayong mapuntahan, mang-hold up na lang tayo. Ikaw si Zhu Xionging. Kapag nahuli ako, mapupugutan ako ng ulo. Hahaha, patay na ako. Kung mahuli ako, magpapanggap lang ako. Mamatay pa rin. Mangho-hold up lang tayo ng mga bandido at tiwaling opisyal. Hindi tayo gagalaw ng mabubuting tao. Sobrang kamukha niya ang ating apo. Sobrang kamukha. Kung buhay si Xionging, halos ganoon na rin ang edad niya. Ang matandang ito, mukhang isa sa mga manggagawa sa mausoleum. Jiang Hong. Ano po ang utos nyo, kamahalan? Kamahalan, ang binatilyo ay sobrang kamukha ni Zhu Xionging. Sino ang matandang ito? Hindi mo alam. Bakit hindi mo pa inaalam? Imbestigahan din ang Imperial Mausoleum. May nakaligtaan ba tayong tao sa mga nagtayo? Ergao, may mga bandido ba sa King Xiao? O mga magnanakaw? 4 o 5 araw na tayong walang nakukuha. Xionging, sa tingin ko, tanungin lang natin ang mga tao. Lolo, may mga bandido ba sa paligid? O mga tiwaling opisyal? Hindi ako nagbebenta. Umalis na kayo. Huwag ninyong abalahin ang negosyo ko. Lolo, hindi na po namin kayo abalahin. Sa kasaysayan ng Great Ming, walang gaanong nakasulat tungkol sa maliliit na tiwaling opisyal at bandido. Kailangan nating maghanap mag-isa. Ang matandang iyon, tulala ang mga mata. Siguro gawa yan ng mabait nating tiyuhin, si Prince of Qi Zufeng. Xionging, hindi ko na mabilang kung gaano, karaming masamang balita ang narinig ko, ungkol kay Zufeng. Pero tiyuhin mo pa rin yan. Xionging, gumawa tayo ng mga pambasabog. Ihagis natin sa mansyon ni Prince of Qi, at pasabugin siya hanggang mamatay. Xionging, tiyuhin mo pa rin siya. Sa tingin ko, hayaan na lang natin. Nagbibiro lang ako. Ergao,
ang tiyuhin nating yan ay dapat nang patayin. Hindi natin siya pwedeng hayaang gumawa ng masama. Gagamitin pa rin natin ang lumang plano. Ergo, ito ang nakuha ko. Ngayon, susubukan natin ang galing mo. Seong-ing, susubukan ko. Isa akong manggagawa. Ergo, gaano katagal mo kaya magagawa yan? Maghanap ng bakal. Tunawin at hulmahin. Mga 8 o 9 na araw, magagawa na natin yan. Magaling ka, Ergo. Hindi ko inasahan na malalampasan mo ang inaasahan ko. Seong-ing, kung tayo mismo ang magmimina at magtutunaw ng bakal, baka maalarma natin ang mga opisyal at mga taga-baryo. Hayaan na. Bibili na lang tayo ng isang batch. Hanggat hindi pa kinakailangan, hindi tayo gagamit ng modernong armas. Tamang-tama para magsanay bago natin harapin si Tio. Prinsipe Jing, patawarin niyo po ang inyong lingkod. Sumunod ka sa akin, at bibigyan kita ng kayamanan at kaangalan. Kung hindi ka susunod, papatayin ko ang lahat ng tao sa bahay mo. Papatayin ko silang lahat. Mag-iis ka pa ng kaunti. Hindi na magtatagal ang prinsipe ng kinayan. Ano kung prinsip ka? Ikaw na duwag at mapang-api. Ay, ikaw na bastardo. Tapos na ang buhay mo. Ikaw na bastardo, bata ka pa, pero ang lakas ng loob mo. Ngayon, papatayin kita. Tingnan mo nang mabuti. Ito ang anak ng kuya mo. Zhu Chong-ing, naglakas loob kang saktan siya. Gusto mo nang mamatay. Nakita mo na ba ng sapat? Tio, nakita ko na ng sapat. Ipapadala na kita sa ating lelong emperador. Kamukha mo ang anak ng kuya ko. Ano ngayon? Eki ka pa rin. Mga tao, dakpin nyo ang 2 peking yan. Pahirapan nyo sila ng husto. Bagbugin hanggang mamatay. Itapon sa bundok pa ipaka. Anong tinitingin-tingin nyo? Hindi nyo pa ba alisin ang walang kwenta niyong prinsip? Mamaya, papatayin ko kayong lahat para samahan nyo ang amo nyo sa libingan. Nga Ginoo, bilisan nyo. Ang kabutihan nyo ay hindi namin kayang suklian. Kami, mga ordinaryong tao, ay ito lang ang may tutulong namin sa inyo. Grabe, muntik na akong mamatay sa akot. Kung wala ka lang nung bagay na yon, Seong-ing, baka dito na tayo natapos. Bilisan mo, ilabas mo yung itim na bagay na yan. Pakita mo sa akin. Ergo, hindi pwedeng makita yung bagay na yan. Pero, yang sipa mo kanina, ang galing mo talaga. Ang lakas ni Ergo. Seong-ing, gagawin pa ba natin yung kanyon? Hahaha. Sa ngayon, hindi muna. Itago mo lang ng maayos ang blueprint. Bigla kong nahilo, paano ako napunta rito? Ako si Chang Yuchon. Maaari bang itanong, binata, nasaan ako? Nasa loob ba ng Liu Hechuan? Pagbalik natin mula sa Northern Expedition, kailangan pa nating mag-ulat sa kapital. Kaya pala ang resurrection card, pwedeng muling buhayin ang mga patay na. Lolo, ako po ang apo nyo, si Zhu Chong-ing. Huwag kang magmaliw, kaibigan. Magpapakasal lang ang anak ko at ang Crown Prince sa susunod na kaon. Saan galing ang apo? Lolo, ang ina ko ay si Chang Yu, ang asawa niya ay si Zhu Biao, ang kuya niya ay si Chang Mao, ang pangalawang kuya niya ay si Chang Sheng, at ang tiyuhin ko ay si Lan Yu. Anak, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari? Kaya pala Hongwu 18 na ngayon. Patay na ako ng 16 na kaon. Lolo, panatilihin nating lihim ang pagligtas ko sa iyo. Kakaiba ang pagkamatay ng ina ko. Hindi pa nga nila nalalaman ang dahilan. Mas mainam pa na sumama sa kanyang paghahanda sa kamatayan si Zhu, Biao na parang scholar lang. Ikwento mo sa akin ang alam mo. Bibigyan ko ng hustisya ang ina mo. Sa tingin ko, pinatay siya ni Lady L. Pagkatapos manganak ng kapatid ko, namatay siya sa pagdurugo sa loob ng 11 araw. Dalhin mo ako bukas sa iyong lolo at ama. Kung hindi sila magbibigay ng paliwanag, wawalan na ng karapatan na maging emperador. Apo, magandang alak ito. Kailangan natin ng mga ulam para dito. Magaling ka, Lolo. Ang taba ng kuneho na ito, masarap sigurong i-barbecue. Gusto ng apo ang ganito. Ang lolo mo ang kukuha para sa iyo palagi. Sige po, salamat Lolo. Bakit ka umiyak, lalaki ka? Nandito ang lolo mo. Uwi na tayo. Apo, sa loob ng 2 araw, makakarating na tayo sa Yinchan Fu. Siguradong magugulat ang mga tiyuhin mo pag nakita ka. Ako nga, nagulat nang makita ka. Ha. Sino ang gumawa nito? Paano nila nagawang patayin ang anak namin?
Alamin ninyo. Pagkalabas nila ng King Xiao, nawala na sila. Pagkatapos ng kalahating buwan, puno na ng kanilang mga larawan ang buong mundo. Paano naging sila? Huwag muna nating ipaskil ang abiso. Umalis ka na. May tao ba? Tawagin si Jiangdong. Kapitan, Kumusta ang investigasyon? walang kakaiba sa libingan. Ngunit hindi pa rin natagpuan ang bangkay ni Liargao. Ang listahan ng mga inilibing ay pinirmahan nila pagkatapos dahil sa takot na maparusahan. Utusan ninyo ang mga aw. Pupunta kami sa libingan ng Yuwang para buksan ang kabaong at alamin ang katotohanan. Masusunod, kamahalan. Wala. Hindi nga patay ang apo namin. Buhay pa siya. Dali, bumalik sa palasyo. Magpapaskil kami ng abiso para hanapin ang apo namin. Mahal na prinsip, makiramay po kayo. Ang kaluluwa ng ikapitong kapatid sisiguraduhin kung mapaparusahan ang salarin. Amang Emperador, sa loob po. Lalong Emperador, pakiusap, maghahanda po akong tinapay para sa inyo. Biawer, bakit ka nagluluksa? Amang Emperador, ang ikapitong kapatid ko. Ang matandang ikapito ay karapat dapat mamatay. Alam na namin kung sino ang salarin. Sino ang salarin? Nahuli na ba? Ang salarin. Ang aming apo, si Zhu Xionging. Amang Emperador, 3 taon nang wala si Xionging. Paano siya? Nga, naging masamang espiritu ba siya? Hindi kaya ang salarin ay ang taong nasa larawan kanina? Ang taong iyon ay ang aming apo. Pumunta ako sa Xiaoling Mausoleum. Walang laman ang kabaong. May nagpalaya sa kanya. Buhay si Xionging. Napakagandang balita. Amang Emperador, dahil si Xionging ang salarin, pinatay pa niya ang sarili niyang tiyuhin. Dapat siyang ibaba sa pagiging karaniwang tao. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang suwail kong anak ay karapat dapat mamatay. Walang kinalaman dito ang aming apo. Ang aming apo ay nagkapatupad lamang ng hustisya. Huwag nang banggitin muli ang bagay na ito. Ayoko nang marinig pa. Ang sinabi po ng Amang Emperador, hindi na po ako magbabanggit muli. Mga kababayan, kinuha ko na ang inyong gantimpala para sa inyo. Ipapadala ko na sila sa palasyo. Hindi ito panaginip. Chiang Mao, hindi mo na ba kilala ang tatay mo? Hindi mo pa rin papasukin ang tatay mo. Magagalit na ang tatay mo mamaya. Tito, bakit ka ba nagpapabagal? Ako si Xionging. Nakalimutan mo na ba ako? Tito, akala ko pek lang yang anunsyo. Tiningnan ko lang saglit. Hindi ko pinansin. Hindi ko akalain na buhay pa pala ang pamangkin ko. Tay, pasok po kayo. Emye, yang walang kwentang bagay na yan. Ibibigay ko yan kay Zhu Yuan sang bukas. Hindi ko yan kailangan. Tay, mayroon po akong ilang katanungan. Kaming magkakapatid. Kami mismo ang naglibing sa inyo noon. Pero ngayon, parang wala lang nangyari sa inyo. Pati si Xionging, ganoon din. Hindi ba't patay na sila? Tito, nagpanggap lang akong patay. Tulad ng lolo ko, iniligtas din ako ng mga manggagawa mula sa libingan. Tungkol naman sa lolo ko, nawalan siya ng alaala nang magising siya 11 taon na ang nakalipas. Tapos sumali siya sa Taoism. Natuto siya ng ilang paraan ng pagpapahaba ng buhay. Bigla, isang araw, bumalik ang alaala niya. Kaya bumaba siya ng bundok para hanapin ang pamilya niya. Nagkataon na nakita kami habang naghahanap siya ng pamilya. Ah, ganoon pala. Chiang Mao, nasaan si Lan Yu, ang aking kapatid? At nasaan din si Chang Sheng? Kagagaling ko lang. Gusto ko sana silang makita. Tama po, lolo. Gusto ko rin makita ang aking pangalawang tiyuhin. At ang aking lolo sa tuhod. Gaudan, Duke Zhengu. Ano po ang inyong ipinag-utos? Puntahan mo sa bahay ng Kaifeng at tawagin mo ang aking kapatid. At sa bahay ng Left General, tawagin mo rin ang aking tiyuhin. Sabihin mo sa kanila na iwanan ang kanilang ginagawa. May mahalagang tao silang makikita. Bilisan mo, bilisan mo. Gaudan, Duke Zhengu. Pupuntahan ko na po ang aking ama. Apo, pinapunta ko na ang mga tao para tawagin sila. Malapit lang dito ang kanilang mga bahay. Kung hindi sila alis sa loob ng kalahating oras, tiyak na makakarating sila sa aking bahay. Ayos, ang galing ng paggamit ng espada ng Duke ng Founding. Huwag kang magbulahan. Sabihin mo na agad kung anong meron. Duke Zhengu, pakiusap, pumunta po kayo sa bahay para mag-usap. May mahalagang tao po kayong makikita. Kuya, anong pakulo mo na naman? Sino ang mahalagang taong iyan? Left General, nakita ko po kayong naiinip habang nakahiga. Minamasahe ko po kayo para makapag-relax. Ipagkatuloy mo. Duke Zhengu, pinapakiusapan po ako na imbitahan kayo sa bahay para magkita-kita. May mahalagang tao po kayong makikita. Sabihin mo, anong itsura nila? 2 matanda, may kasamang bata. At si Duke Zheng, nakangiti pa.
Dali, dalhin mo kami para makita. Sino ang bumalik? Sige po, dadalhin ko na kayo. Ang tatay ko at ang pamangkin ko. Buhay na buhay si Chong-ing. Siya ang aming tagapagligtas. Maraming salamat, tagapagligtas. Kuya, bakit tinanggal ang pleke ng katay? Kami ang nagtatag ng imperyo, pero hinayaan niya mamatay ang anak ko ng walang katarungan. Kung hindi siya magbibigay ng paliwanag, ipapapatay ko siya para samahan ang anak ko sa libingan. Bukas, ibabalik ko sa kanya ang pleke. Sobrang mapang-api, kung walang paliwanag. Ako mismo ang maghihimaksiklaban sa imperyo ng mga Zhu. Lolo, Tio, kalma lang kayo. Sabay-sabay tayong pumunta sa Fengtian Hall para humingi ng katarungan para sa aking ina. Hindi ka talaga nagkamali, apo ko. Kawawa lang ang nanay mong si Yurong. Pamangkin, lumaki ka na. Hindi mo man lang nabantayan ang pleke na bigay ng emperador. Hahaha. Nakakahiya talaga. Sobrang nakakahiya. Hayaan mong tingnan ng tiyo mo kung sino ang gumawa nito. Ababaklas ko sa kanya yan. Lanyu, akala ko patay ka na. Hindi pa rin nagbabago ang masamang ugali mo sa loob ng 11 taon. Hayaan mong tingnan ko kung sino ka talaga. Nagpapanggap ka lang. Sabihin mo, sino ka? Lanyu, sumigaw ka pa ng ilang beses para marinig ng bayaw mo. Bayaw. Buhay ka pa. Gusto mo bang mamatay na ang bayaw mo? Buisit ka. Hahaha. Wala ka talagang pinagbago. Ah. Bayaw. Sa loob ng 10 taon, miss na miss kita. Lahat ng sasabihin ng bayaw, susundin namin. Huwag kang magbola. Tingnan mo ang apo namin. Tito Chong-ing. Bakit mo tinanggal ang plaka? Para ipagtanggol ang katarungan ng pamangkin ko. Ayoko na maging general ng kaliwa. Bukas ng umaga, gagawa ako ng gulo sa korte. Kahit mga Diyos, hindi ako mapipigilan. Salamat, Lolo, Tito. Siguradong gagantihan ko kayo. Kung hindi siya magkapaliwanag, ipapabaon natin siya sa libingan at ipauupo ka sa trono. Huwag kang mag-alala, Apo. Kung para sa'yo talaga. May 2 anak na babae, si Matandang Su. Kung hindi pa sila kasal, pupunta tayo para magpropose. Kasal na ang 2. Pero pwede pa ang bunsong anak. Pero magugulo ang henerasyon. Hindi ba magiging magulo ang relasyon? Apo, anong gulo itong relasyon na yan? Wala po. Lolo, wala po. Tumutulo na nga ang laway mo. Ako sasabihin mong wala. Lolo, hayaan na muna ang pag-asawa. Bata pa ako, hindi ko pa iniisip yan. Maligayang maligaya po ang emperador. Ang Crown Prince's son ay dinala sa Nanjing City at pumasok sa Duke of Is residence. Hayaan na. Siguro namimiss lang ng apo ko ang kanyang mga iyo. Babalik din siya para bisitahin ako sa ibang araw. Binabati ko po kayo, kamahalan. Bukas po, tiyak na bibisitahin kayo ng Crown Prince's son. Nasaan ang mga alipin? Nasaan sila? Bilisan ninyo at ayusin ang ilang silid. Masusunod po, kamahalan. Gusto ng apo ko ng sugar-coated hawthorn, osmanthus cake, at ang piniitong isda na gawa ng kanyang ina. Siguraduhin ninyong marami ang nakahanda para sa kanya, para makakain siya hanggang sa mabusog. Amang emperador, narito na po kayo. Hahaha. Biyaw, si Chong-ing ay pumunta sa bahay ng kanyang mga tiyo. Bukas na siya pupunta para bisitahin ako. Masaya ako. Amang emperador, bumalik na si Chong-ing. Kailangan natin siyang bigyan ng sapat na kabayaran sa pagkakataong ito. Tama. Sa loob ng ilang araw, dadalhin ko si Chong-ing para bisitahin ang kanyang Lola Emperatrice. Ay. Kung buhay pa ang kapatid ko, iyak na matutuwa siya na buhay ang apo niya. Amang emperador, nauhaw po ba kayo? Uminom muna kayo ng sa. Na-appreciate ko ang intensyon mo, pero hindi na kailangan. Nagdasya akong personal na turuan si Chong-ing. Matalino siya, mabilis siyang makakabawi. Lalong emperador, kumain po kayo. Ang lamig na ng tinapay, paano ko yan kakainin? Alam ni Chong-ing na kailangan itong painitin bago ko kainin. Ikaw, iyak ka lang ng iyak. Amang emperador. Bata pa si Yuntong, huwag niyo na siyang pagsabihan. Biawer, bumalik muna tayo sa Qianqing Palace para maghanda. Bukas, lumipat ka na rin dito. Anak, huwag ka nang umiyak. Halika. Bayaw,
Si Chong-ing ang nagligtas sa buhay ko. Si Yong-ing, inuman ko kayo. Huwag po, huwag po. Tawagin nyo na lang akong Ergo. Hahaha. Kung may problema kayo, banggitin nyo lang ang pangalan ko. Sino ang maglalakas loob na tumutol? Babakbakin ko ang balat nila at gagawin kong damo. Apo, ingnan mo ang tiyuhin mo, nalalasing na. Huwag mo siyang gayahin. Bayaw, nagsisinungaling ka. Ang 7 kapatid, hindi pa ako lasing. Tiyo, bukas sa umagang pagpupulong. Kailangan pa nating pumunta para sa ina ni Chong-ing. Maghanap ng hustisya. Huwag ka nang uminom. Kung ang matandang walang hiyang Zhu Yuanzhang na yan, ayaw tayong bigyan ng paliwanag. Huhukayin natin ang kanyang ama, si Zhu Wuxi. Lasing lang si Chong-ing, huwag nyo na lang pansinin ang sinasabi niya. Lolo, hindi ko naman po sineryoso. Saka, mabait naman po sa akin ang tiyuhin ko. Ngayon, alam ko na ang sitwasyon sa korte. Kung ikaw ay umakyat sa trono, dapat mong tratuhin ng maayos ang iyong tiyuhin. Tunay ang kanyang puso. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Hindi ko po hahayaang apihin ang pamilya ng aking ina. Gabi na. Bukas, kailangan pa nating humingi ng hustisya. Ang aking sawimpalad na anak, nagbigay sa akin ng isang napakabuting apo. Wang Mao, tingnan mo kung sinong opisyal ang wala pa. Isulat ang kanilang pangalan. Ang mga nahuli ay pagmumultahin ng kalahating buwan na sweldo. Biaor, tapusin mo na agad yan. Umuwi ka na at ipaghanda ng pagkain ng apo ko. Huwang Mao, ipahayag na simula na ang umagang kagupulong. Huwag na nating hintayin ang iba. Umagang pagpupulong. Ang karaniwang mamamayan na si Chang Yuchon ay narito upang humingi ng hustisya para sa aking anak na si Chang Yurong. Biyenan ko ba yan? Ang karaniwang mamamayan ay narito upang magbigay galang sa emperador at hinihiling ko kay Zhu Yuanzhang na bigyan kami ng paliwanag. Ikaw nga. Anong paliwanag ang gusto mo? Hindi mo pinansin ang pagkamatay ng aking anak. Bakit? Jiang Yon, Huang Mao, kaladkarin nyo yan at pugutan ng ulo. Kung maglakas loob ka, babaliin ko ang buong imperyo ng Zhu. Hinihiling ko, lelong emperador, bigyan mo kami ng paliwanag sa pagkamatay ng aking ina. Kung hindi, handa kong pasanin ang pangalan ng pagiging suwail at ipadala ka, lelong emperador, sa kabilang buhay. Huwag kang gagalaw, Suhui. Huwag mong galawin ang aking apo. Dakin ang iba. Nalinlang siya. Subukan mong gumalaw. Apo, ganoon ba kalaki ang galit mo sa lolo? Ikaw ang nasa panaginip ko. Nagkunwari akong walang alam. Inatay mo ang iyong ikapitong tiyuhin. Nakipagsabuatan ka sa iyong lolo para pilitin ako. Galit na galik ako. Panig ako sa lolo ko. Ano ang ginawa mo sa loob ng 7 taon? Hindi mo inimbestigahan ang sanhi ng pagkamatay at iniluklok mo sila DL. Inisip mo Ang mga general na ito at ang Crown Prince Son ay may balak na magrebelde. Sa tingin ko, dapat silang ikulong at panagutin. tapos na ba kayong magsalita? Malapit na ang Qingming Festival. Hayaan ang pamilya na magsunog ng mas maraming pera. Gusto kong makita kung gaano ka-arogante ang mga opisyal ng sibil ng Jiangnan. Linisin ninyong lahat ang inyong mga league. Rebelde ka. Kung pagpatay ang pag-uusapan, hindi ako makakapantay sa aking lelong emperador. Pinapatay ko lang ang masasamang tao. Hindi ko kayang gawin ang pagpatay para sa libing. Pagkatapos mamatay ang aking lelong emperador. Ang aking lelong emperador, hindi ko alam kung ilan na ang pinatay niya. Kahit noong nagkunwari akong patay, ang aking lelong emperador, hindi pa rin niya pinigilan ang pagpatay sa mga inilibing na kasama ko. Kung pag-usapan ang paglilibing na kasama, amang emperador, bakit hindi na lang natin patayin ang aking lelong emperador para ilibing na kasama ang aking lola at aking ina? Ano sa tingin mo? Feng Sheng. Dali, dalhin mo ang suwail kong apo. Apo, mag-usap tayo ng maayos. Sabihin mo sa lolo, nilinlang ka ba nila? Kaya ka nagsasalita ng ganyang pagtataksil. Mula nang pumasok ako sa Fengtian Hall na ito, nagsalita ako para ipaglaban ang katarungan para sa aking ina. Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Ang pagkamatay ng aking ina, hindi mo ba talaga alam o pinayagan mo lang sa likod? Wala ka bang ideya? Nagsalita ka agad na kalatkarin ang aking lolo sa labas at pugutan ng ulo. Ang tungkol sa aking ina, ni isang salita ay hindi mo binanggit. Aking lelong emperador. Sige, ipatawag mo pa ang mga tao. Kalatkarin mo ako at ang aking mga tiyuhin at pugutan ng ulo. Tingnan mo kung maglakas loob ako. Patayin mo lang ako at tapos na ang lahat. Ikaw mismo ang naniwala sa panlilinlang ng iba. Pero ako, ang iyong apo, ay maayos lang. 7 taon na, pero hindi mo pa rin malaman ang sanhi ng pagkamatay ng sarili mong manugang. Hindi mo pa rin malaman ang sanhi ng pagkamatay ng sarili mong manugang. Kung ganyan ka, mamatay ka na lang. Hindi ka karapat dapat sa trono. Nilalapastangan mo ang kalooban ng langit. Isipin mo, 7 taon na. Hindi mo pa rin binibigyan ng paliwanag ang aming mga anak. Anong silbi ng pagiging emperador mo? Sinusuportahan namin ang ginagawa ng aming apo. Kaya Zhu Yuanzhang, ikaw na matandang walang kwenta.
At ikaw na walang kwentang anak, Zhu Biao, bigyan niyo kami ng paliwanag. Kung hindi niyo bibigyan ng paliwanag ang pagkamatay ng aking kapatid, Hindi na ako maglilingkod kung hindi malilinawan ang pagkamatay ng aking pamangkin. Tiyak na babangon ako laban sa inyong pamilya, Zhu. Lanyo ng buong mundo. Mga walang galang. Ang aming tiyuhin ay naglakas loob pang ipagtanggol ang aming ina. Ikaw, isa ka lang walang kwenta. Hindi mo malaman ang dahilan ng pagkamatay ng sarili mong asawa. Anong silbi ng pagiging crown prince mo? Ang aking mabuting amang emperador at lelong emperador, itinaas pa ang Lady L sa posisyon. Karapat dapat ba ito sa aming lolo at mga tiyuhin? Ako, si Zhu Xionging, ngayon ay gagawa ng isang malaking pagsuway. Kahit na ako'y sumpain ng buong mundo, papatayin ko ang dragon. Papasamahin ko ang aking lolo na walang kakayahan at walang alam, sa aking ina at lola sa libingan. Hinihiling ko sa inyong lahat na maging saksi. Alagaan niyo ang aking kapatid, Zhu Yunteng. Xionging, umatras ka. Ako ang maggapasan ng pangalan ng pagpatay sa emperador. Sa loob ng maraming taon, ang pamilya lang ng iyong tiyuhin ang tumuring sa amin bilang tao. 3 taon na ang nakalipas, ang hayop na yan ang nagpapatay sa aming mga manggagawa para sa iyo. Mahirap kaming nakaligtas. Ipaghihiganti namin ang mga inosenteng manggagawa. Seong-ing. Bilisan mo, tawagin mo si Kuya Ergo. Kunin mo yung itim na bagay na yan, ang nangyari sa iyong ina. Kami ng iyong lelong emperador ay bibigyan ka ng hustisya. Seong-ing. Lumuhod ako sa iyo. Anong kasalanan? Sa akin ka magalit, sa iyong amang emperador. Hayaan mo na ang iyong lelong emperador. Ako ang nagkasala sa iyo. Sa loob ng maraming taon, hindi ko inisip ang iyong nararamdaman. Zhu Biao, gago ka. Ang problema namin ni Zhu Yuanzhang, ang matandang gago, lumayo ka sa akin. Kung mamatay siya, sino ang magbibigay hustisya sa aming ina? Sino ang maghahanap sa salarin? Hindi pa siya pwedeng mamatay ngayon. Apo, Yuchon. Sa loob ng maraming taon, talagang lumabo na ang aking paningin. Marami akong nagawang mali. Bibigyan ko kayo ng hustisya. Zhu Chongba, matandang gago ka. Kung hindi lang dahil sa aking apo, matagal na kitang pinadala sa impyerno para ilibing kasama ang aking anak. Jiang Heng, lumapit ka at pakinggan ang utos. Narito po ako, kamahalan. Ano po ang inyong ipag-uutos? Inuutusan kita sa loob ng 1 buwan. Ang mga dokumento ng Crown Princess Yurong 7 taon na ang nakalipas. 7 taon na ang nakalipas. Kailangan pa ng 1 buwan? Ginagawa mo bang tanga ang pamilya ng aking ina? 7 araw lang. Apo, pinipilit mo ang lelong emperador mo. Kung gusto mo ang trono, sabihin mo lang. At isusulat agad ng lelong emperador ang utos ng pagbibitiw para sa iyo. Hayaan mo na ang lelong emperador. Apo, sa loob ng kalahating buwan, bibigyan kita ng sagot. Matandang walang hiya. Dalhin mo rito ang pangalawang apo sa labas. Dadalhin ko siya at palalakihin. Ikaw na may dilaw na buhok, lumapit ka. Utos ng emperador. Dalhin si Zhu Yunwen. Sinumang magbunyag, mapupuksa ang buong angkan. Lolo, kung wala ng problema, uwi na kami. Apo, hindi mo na ba kailangan ang lelong emperador mo? Naiintindihan ka ng lelong emperador. Ganoon mo ba ako kinamumuhian? Bumalik ka na asamahan ang lolo mo. Hayaan mong punan ng lolo ang kanyang pagkukulang. Zhu Xionging. Samahan mo ang lelong emperador mo ng ilang araw. Sasama ang apo sa kanya ng ilang araw. Pupunta ako sa Duke of Wei Mansion para gamutin si Tsuda. Kung magagamot ng Crown Prince Son ang aking ama, ako, si Tsuhuizi, ay handang mamatay pa sa kanya. Tungkulin ng tiyuhin na tulungan ang kapatid ng lolo. Apo, sasama ko sa iyo para bisitahin si Marshal Suda. Sasama rin ako. Zhu Chongba, lumayo ka sa aking apo. Bakit hindi tayo magkasama? Hindi ako sasama sa matandang iyan. Hindi rin ako pupunta. Magkasama tayong pupunta, lelong emperador at lolo. Apo, ano ang tinawag mo sa akin? Lelong emperador. Apo, ulitin mo nga. Hindi ko narinig ng malinaw. Zhu Chongba, ang apo ko ay madalas akong tawaging lolo. Mahal na hari, narito na ang 2 Crown Prince Son. 2 Crown Prince Son, ako ang iyong lolo. Tawagin mo akong lolo. Prinsep. Bakit parang tulala ang pangalawa kong apo? Bianan. Abala ako sa mga gawain ng korte. Ang Crown Princess ang nag-alaga sa kanya. Ikaw, Zhu Biao. Ipinanganak ka pero walang nag-alaga. Ano? Kapatid na Yunteng, bumalik na ang kuya.
Wala nang mangyayaring masama mula ngayon. Kuya. 3 taon na ang nakalipas nang maglaro kami ng kapatid ko. Anong hirap ang dinanas niya sa loob ng 3 taon na ito? Hindi ko alam. Bihira ko siyang bisitahin. At iniluklok ang Lady L, ang labi ng dating dinastiya. Ano ang masamang intensyon ninyo? Ipaliwanag ninyo sa akin kung saan galing ang pasanayan. Hayaan nating gamutin ng Dr. si Yuntu. At kalimutan na natin ito. Tama. Araw-araw kong bubugbugin ang mga pinsan ko sa bahay ng pangalawa at ika-4 na tiyuhin ko. Araw-araw kong bubugbugin. Hanggang sa mawala sa katinuan, saka ko ipapagamot sa doktor. Apo, ipapabugbog ko si Lady L. Gawin ko siyang giren, paano? Mababawi ba ang lahat sa pagbaba ng 2 ranggo? Bukas, bubugbugin ko ang mga pinsan ko hanggang sa mawala sa katinuan. Iniis ko rin ang kinabukasan ng pamilya Zhu. Zhu Yuanzhang, masyado mo naman kaming niloloko. Huang Mao, ipahayag ang utos. Ibababa si Lady L sa pagiging karaniwang tao at ikukulong sa bilangguan. Mahal na emperador, gagawin ko ito ng maayos. Oras na. Hanapin si General Chu. Matandang hangal, mas malapit sa akin ang apo ko. Hindi siya malapit sa iyo kahit kaunti. Ang apo ko at ako lang ang malapit. Hindi ka man lang makapaglabas ng galit. Duwag. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ba't inaayos ko na ito? Aray, ang sakit. Ina ko. Ama, tisin niyo po. Ilalagay na ni King Air ang gamot. Kuya, lalong lumalala ang sakit ni Ama. Si Marshal Su Shi Wang ay bumisita sa iyo. Tsuda, ikaw ba talaga yan? Ako ito, Yuchon. Dinala ko ang apo ko para gamutin ka. Nasaan ang dalang manggagamot? Bilisan ninyo at ipagamot ang aking ama. Crown Prince Son, bilisan mo at tingnan ang aking ama. Siya lang, isang maliit na bata? Kaya niyang gamutin ang aking ama? Minamaliit mo ako, di ba? Nasaan ang palikuran? Gagamitin ko lang ang palikuran. Apo, sigurado ka bang kaya mong gamutin? Kung hindi, hahanap ako ng ibang paraan, lolo. Matandang gago, kung sinabi ng apo ko na kaya niyang gamutin, kaya niya. Hindi tulad mo na puro lang salita. Chu Miaoking. Magdala ka ng pulot at balat ng dalandan. Ayoko, hindi ako pupunta. Maliit na sinungaling. Kaya mong manggamot? Kung kaya mo, papalitan ko ang apelido ko. Bunso, makinig ka. Bilisan mo. Sushuai, pag gumaling ka, sabay tayong iinom. Ang masarap na alak na bigay ng apo ko, ilalabas natin at inumin ng masaya. Baka hindi na umabot sa araw na yon. Ano ba ang pinagsasabi mo? Maniniwala tayo sa apo ko. Dinala ko na, lolo. Mabilis lang yan gagaling. Siguradong gagaling ang sakit. Hindi ba tubig lang, ito na pinakuluan sa balat ng dalandan? Ang labnaw-labnaw, walang nikatiting na kulay ng tradisyonal na gamot. Matandang gago, huwag ka magsalita ng kung ano-ano. Ang gamot na ito ay personal na inihanda ng aking apo. Hindi mo ito pwedeng questionin. Kumain na si Marshal Su ng gamot. Ang gamot na personal na inihanda ng aking apo. Kung may mangyari sa aking ama, hindi ka talaga palalampasin iyong tiyahin. Ita ako. Ang kabutihan ko ay binalewala mo lang. Ang buhay ko ay nasa bingit na ng kamatayan. Kahit mamatay ako, hindi natin masisisi ang iba. Sa tingin ko, isa lang siyang manloloko. Nandito lang siya para manggansong pera. Hindi ako nakikipag-away sa babae. Kapag gumaling si Marshal Chu, tandaan mong tawagin mo akong papa. Yemie, pumayag ka na. Ngayong buwan, dito na ako titira sa mansyon. Ikaw naman loloko. Nanggaganso ka pa ng pagkain at tirahan. Haha. Miaoging, huwag ka nang magulo. Hindi ba maganda na may kasama ka? Ama, ayoko talagang makasama ang manlolokong ito. Bunso, huwag ka nang magulo. Nandito siya para iligtas ang ating ama. Siya ang apo ng kasalukuyang emperador, si Crown Prince Son Zhu Qiong-ing. Hindi siya manloloko. Alam ko na, Lola. Kung hindi gagaling ang tatay namin, isa kang sinungaling. Zhu Qiong-ing, Crown Prince Son. Apo, sabihin mo sa lolo mo na dalhin ang ala, para matikman din ng lelong emperador. Zhu Qiong ba, matandang ulol ka? Para yan sa amin ni Marshal Su, bakit ka nakikisali? Kung gusto mong uminom, ipakuha mo sa apo mo. Ang dami mong apo, sapat na ang isang palayok ng ihi para sa iyo. Hindi kami tulad mo, 2 lang ang apo namin. Sa tuwing naiisip ko ang pangalawa naming apo, gusto kitang hiwain ng libu-libong beses. Huwag na kayong mag-away. Padadalhan ko kayong 2 simula ngayon. Narinig nyo, kahit ikaw lang ang may apo, padadalhan din kami.
Ang bait ng apo ko. Kumain ka pa, apo. Pumayat ka sa labas nitong mga nakaraang taon. Lolo, lelong emperador, huwag na kayong mag-away. Ang bagay na ito, hindi naman upuan, makakaupo ba na maayos? Ergaw, sundin mo lang ang nasa blueprint. Kapag tapos na, dalhin mo lang sa amin. Sige po, huwag kayong mag-alala. Ang ganda basahin ng librong ito. Nakakakilig. Binabasa mo pala yan? Ang isang tulad mo, pupunta pa sa digmaan tulad ng kuya namin. Ano ang nangyari, sasabihin ko sa iyo. Pwede ba akong sumama sa digmaan? Bumisita ako sa aking ama. Dahan-dahan ka lang dito. Nakakabagot basahin ang mga librong ito. Sa wakas, may pag-asa na ang sakit ni Lolo. Dinala ko na ang gamot. Mandaraya, ikaw na buntot. Kakalis lang ni Ed, sumunod ka na agad. Hindi mo ba nakita? Hawak ko ang gamot. Ikaw na babae. Paano mo nasabing Ed? Babae, mamatay ka na. Aray, bitawan mo ako. Naalala ko, noong nasa hukbo ka pa noon, hindi rin naman gaanong hinila ni Suying ang tenga mo. Bakit hindi ka tulad ng kapatid ko at ng aking apo na nagganggap na patay? Sa ilang araw, kingming na, isasama ko ang aking apo para bisitahin ang aking kapatid. Lelong emperador, naniniwala ako sa aking lelong emperador. Ang mabuting tao ay may sariling kapalaran. Baka tulad din namin ng aking lolo. Mandaraya, sutanging, ayaw ang aking ama na ikaw ang magpakain. Ako ang magpapakain. Hahaha. Mia Oyaw, bata, paano ka niloko ni Chong-ing? Lolo Chang, niloko ako ni Su Zayong-ing. Siya ay isang mandaraya. Sa utos ng emperador, dakpin sila DL. Yellow hair, umuunlad ka na ah. Naglakas loob kang mag-ingay sa Eastern Palace. Nakakadiri. Yellow hair, tapos ka na. Ako ang Crown Princess. Paano mo nagawa ang ganitong pagsuway? Crown Princess, ikaw. Ngayon, ikaw ang makukulong. Iyan lang ba ang lakas mo? Tanggol ng batang langit. Hahaha. Ano yan? Hindi ka man lang makatagal ng isang galaw sa kamay ko. Crown Princess, nananaginip ka lang. Sa paningin ko, wala kang kwenta ngayon. Kamahalan, ang Crown Prince. Tulungan niyo ako. Ang gulong ito, hindi ko kayang hawakan. Ladiel, may araw ka rin pala. Ako ang Crown Princess. Paano ka naglakas loob na suwayin ako? Subukan mo ang aming tanggol ng purong yang. Tandaan, sa susunod, tawagin mo akong Master Mao. Sa utos ng emperador, tanggalin ang posisyon ni Lady L bilang Crown Princess at ibalik sa pagiging karaniwang tao. Ikulong sa pitan. Bakit? May ginulo kang hindi mo dapat ginulo. Tapos na rin si Zhu Yunwen. Dalhin siya. Walang sinuman ang pwedeng lumapit. Walang sinuman ang pwedeng lumapit. Amang emperador, pakiusap po. Pakawalan niyo na po si inang konsorte. Umalis ka diyan, huwag mo akong guluhin. Ama, inumin niyo na po. Pagkatapos nito, gagaling na kayo. Sabi ng batang yan, manloloko ako. Huwag mo akong subuan ng gamot. Anong pakialam mo, manloloko ka? Ikaw na batang babae ka. Kapag umingay ka pa, pupunitin ko ang bibig mo. Kapag nalinawan na ang lahat, apo, ipapapatay ko ang siyam na ang kanila. Bibigyan kita ng katarungan. Huwag kang magtanim ng galit sa lelong mo. Hindi ako nagtanim ng galit sa iyo. May pinagdadaanan ka. Nandyan si Lolo at si Duke Tsu. Ayos lang ang korte. Hahaha, matandang walang kwenta. Naggapanggapang iskolar. Kung hindi ka pupunta sa pagpupulong bukas, wala na akong libangan. Ikaw na matandang walang kamatayan ka. Dahil sa apo ko, kung hindi, ipapapatay ko ang siyam na angkan mo. Gaano ka ba kaduwag sa korte? Mas masahol pa ang reputasyon mo kaysa sa basahan. Ikaw. Gusto mo ba akong patayin sa gali? Krimen na may pausang kamatayan yan. Lolo. Pamilya tayo, huwag na kayong mag-away. Hindi maganda kung kumalat. Tingnan mo ang apo ko, napakaintindihin. Hindi tulad mo, puro basura ang lumalabas sa bibig. Apo, huwag ka maniwala sa pinagsasabi niya. Duwag yan sa digmaan, matandang walang silbi, nagsisinungaling ka. Ayan na naman. Ang posisyon ng Assistant Minister ng Ministry of Works ay para lang sa'yo. Seong-ing, huwag kang magbiro. Kailangan pa yan ng personal na pag-aproba ng iyong lelong emperador. Mabuti na lang kung hindi niya tayo ipapatay lahat. Lelong Emperador. Bakit ka nandito? Hindi ka ba makikipagtalo kay Lolo? Hindi ako makikipagtalo sa matandang walang silbi na yon, Eyemi. Ergo, sabihin mo lang kung anong gusto mong gantimpala. Susundin ko lahat. Kung gayon, bigyan niyo po ako ng asawa. Pumili ka lang kung sino ang gusto mo, ako mismo ang mag-asikaso ng kasal. Salamat to, kamahalan. Hindi ko po bibigin ang inyong tiwala. Ergo, lumanggawi na yan. Bilisan mo at kumuha pa ng marami niyan. Apo, anong lumanggawi? Sikreto, hindi ko pwedeng sabihin. Manloloko. Mukhang nag-enjoy ka sa gamot ng aking ama. Ikaw na babaeng walang kwenta ka.
Sige, magtitimpla na ako. Maliit na bagay, hindi kita kayang kontrolin, ha? Araw-araw nagtitimpla ng gamot na parang magnanakaw. Hintayin mo, Tiger. Kapag gumaling na si Duktsu, tatawagin mo akong Papa. Hindi ka makakatakas. Sa wakas, nakatakas na rin ako sa matandang walang silbi na yon. Nakakainis talaga. Amang Emperador, huwag po kayong magalit. Ganyan lang po palaga ang ugali ng aking biyenan. Medyo mainitin ang ulo. Hindi ka ba nagpakawala ng tubig sa kaso nila DL? Hindi po ako makakagawa ng ganoon. Lahat ay isinagawa ayon sa utos ng Amang Emperador. Mabuti naman kung hindi ka nagkakawala. Sa loob ng 4 o 5 araw ay kingming na. Maghanda ka. Dalhin natin ang apo natin para bisitahin siya. Lola, kumusta na ang pag-iimbestiga? Sa inyong kapangyarihan, Amang Emperador. 3 taon na ang nakalipas, ang Crown Prince Son ay nahulog sa tubig at nagka-smallpox. Ang mga tala sa kaso ay napakakaiba. Jiang Kao. Ipagkatuloy mo ang pag-uusat sa akin. Paglabas ng Crown Prince Son sa palasyo ni Lady A, ay biglang nawalan ng malay at nahulog sa tubig, at siya lamang ang nagka-smallpox. Hinala ko ay may kinalaman si Lady Da dito. Ang iuloch na nagtala noon ay pinatay sa paglalakbay pauwi. Pinatay. Ipagkatuloy ang investigasyon. Ang pagkapakamatay sa apo natin lamang ay sapat na para ipatapon ang buong pamilya nila DL. Ipagkatuloy ang paghahanap sa sanhi ng pagkamatay ni Chang Yuchon. Ang lahat ng may kinalaman ay ipapatay ang 9 na henerasyon. Ako ay pupunta na para imbestigahan. Amang Emperador, ang kaso na ito ay dahil sa akin na hindi ako nagbigay ng sapat na oras sa kanila. Zhu Biao. Hindi ako nagagalit kay Chang Yuchon sa pagpilit sa pagpunta sa palasyo. Noong mga nakarang taon, dahil sa balanse ng kapangyarihan, ay pinagmamasdan ko lang ang mga nangyayari. Kami ay may utang na loob sa apo natin at kay Zhu Yunwen, kay Chang Yuchon at kay Zhu Yunrong na napakarami. Wala dito. Pasasalamatan niya ako balang araw. Siguradong may inggit siya. Ang banggo. Ano to? Yeah, ma'am. General Tsu. Bumalik ka na sa higaan mo. Kahit bumuti ang kalagayan mo, hindi ka pa rin pwedeng bumangon. Gagaling ka rin sa loob ng ilang araw. Isang tito ang makakabuhay ng 5. Hindi talaga lugi. Nasaan na ba tayo? Tiningnan ko. 2 taon at 8 buwan na ang nakalipas. Abril na ng ika-18 taon ng Hongwu. Sa makalawa, makikilala mo na ang pamilya mo. Nasa mundo na talaga tayo. Salama. Madali palang suyuin ang matandang to. Hindi na kailangan. Hindi ko matatanggap ang mga bagay ng tao. Nagkamali ang kapatid ko, kaya binabayaran kanya. Kailangan kong magpanggap ng maayos. Ang susunod ay ang puta ng Fengyang. Ang orihinal na pangalan ay Zhu Chongba, ngayon ay Zhu Yuanzhang. Hayaan mo na, hahanapin ko siya pagkatapos ng 3 buwan. Hayaan siyang mabuhay ng 3 buwan pa. Maari bang palayain ninyo si Zhu Chongba, mahal na Ginoo? Handa akong ibigay ang buhay ko kapalit niya. Depende sa kilos ng taong ito. Tandaan, sa panahong iyon, makikilala mo na ang pamilya mo. Kung hindi, maglalaho ka na parang bula. Kailangan ko pang maghanap ng ibang tao sa ibang lugar. Ah, haha. Ang tindi. Amang Emperador, Lelong Emperador, maghanda kayo sa pasasabugin ko. Sutanging, saan ka na naman nagpunta? Bilisan mo, bigyan mo akong milk tea. Aba, ikaw na bata ka. Sige, gagawan kita ngayon. Hintayin mo lang. Ikaw na bata ka. Hintay ka lang. Sa ibang araw, bibigyan kita ng wasabi para matikman mo. Inumin mo na, ikaw na bata ka. Mamaya, ihi ka ng ihi sa gabi. Wala kang pakialam, Zhuzayong-ing. Aba, kapag binigyan ka ng milk tea, hindi na gandang dalaga. Kapag hindi, gandang dalaga na naman. Inumin mo na, inumin mo na. Bilisan mo, inumin mo na. Apo ko. Nandito ka lang pala. Bakit hindi kita makita kanina? Lolo, naglakad-lakad lang po ako. Tiningnan ko lang ang tanawin. Ganoon pala. Apo, ang gamot mo ay talagang mahiwaga. Si Tito Su, halos kumaling na ang likod niya. Nakakabangon na siya at nakakalakad. Hindi ko lang alam kung gagaling din ang sakit ni Yonteng. Kaya ba itong gamutin? Lolo, ang kapatid kong si Yunsun, hindi na kailangan ng gamot. Ang sakit niya ay matagal ng pinahirapan ni Lady L. Para siyang nagkaroon ng pagiging sarado sa sarili, mahiyain at takot sa gulo. Kung tutulungan siya ng mga tiyuhin natin at sasamahan siya ng ilang panahon, gagaling din siya. Apo, kung walang problema ang sakit ni Yunson, gusto ko talagang pumatay sa loob ng palasyo. Sa harap pa mismo ng matandang Zhu Yuanzhang na yan, hihiwain ko ng buhay si Lady L at ipapakain sa aso. Lolo, kumalma po kayo. Masyadong madali ang hiwain siya ng buhay.
Hoy, ikaw na may dilaw na buhok, lumapit ka rito. Bilisan ninyo, ihanda ang karwahe. Upunta tayo sa Duke of Wis Mansion. Akin na po, mahal na emperador, ihahanda ko na po. Mahal na emperador, handa na po. Maaari na po tayong pumunta sa Duke of Wis Mansion. Ang sarap. Ang sarap. Pagbalik natin, ipapagawa ko rin ang isa para sa aking apo. Mas marangya pa rito, mas malaking karwahe. Kailangan ng 9 na kabayo para hilahin, para lang bumagay sa karisma ng aking apo. Ang mahal na emperador ay dumating. Zhu Yuanzhang, ikaw na matandang walang kwenta. Huwag mo akong bigyan ng ganyang pagtangga. Papatayin kita. Hoy, ikaw na may dilaw na buhok, huwag kang sumigaw ng ganyan sa susunod. Isipin mo na lang na umuwi ka, narinig mo? Zhu Yuanzhang, matandang walang kwenta. Sa mga tauhan mo lang pala na ilalabas ang galit mo. Chang Yuchon, ikaw na matandang hindi pa namamatay. Awagin ang apo ko para maggasya kung sino ang tama. Kayong dalawa, magkasama kayo. Halos 100 na ang edad. Parang mga bata pa rin ang ugali. Pumasok na kayo at umupo. Zhu Chongba, lumang tuta ka. Kung hindi dahil sa mukha ni Commander Tsu, hatiin na kita noon pa. Chang, lumang walang kwenta. Kung hindi dahil sa Duke of Wei, papatayin na kita at ang buong pamilya mo. Pumigil na kayo sa ingay. Kung magtutuloy kayo, lumabas kayo sa bahay ng Duke of Wei. Awagin na ang apo ko. Kahapon sa palasyo, nakita ko ulit ang ulat noong 3 taon na ang nakalipas, na ang apo ko ay nagkasakit ng bulutong. Zhu Chongba, lumang tuta ka. Ano ang sinabi mo? Ang apo ko ay nagkasakit ng bulutong. Bakit hindi ikaw ang nagkasakit, lumang tuta? Emperador. Ang batang si Zhu Xionging, may kakaiba sa kanyang pagkakasakit ng bulutong. Hindi pa ako sigurado. Kailangan nating malaman ang totoo. Sa araw na nalunod ang apo ko, ano ang nangyari bago yon? Ayon sa lihim na investigasyon ng Jinyi Wei, ang eunuch na si Jishi ay nagbitiw na at umuwi sa probinsya, ngunit pinatay sa daan. Maraming bantay ang nasa kwarto ni Jishi sa palasyo, kaya nasave ang mga talaan, kaya naipreserba ang mga dokumento. Zhu Chongba, lumang tuta ka. Napakapabaya naman yan. Gaano nakatagal yan? Ngayon lang ninyo nalaman. Kung namatay ako, madali mo nang may tatago ang lahat. Pati ang pagkamatay ng anak ko, hindi mo na sana ipinagganggol ang kanyang katarungan. Ngayon, papatayin na kita, para samahan mo ang anak ko sa libingan. Ako na mismo ang magkapaupo sa apo ko bilang emperador. Dahan-dahan lang sa pag-imbestiga. Bilisan ninyo, kawagin ang Crown Prince Son. Kung mag-ingay pa sila, gigibain na nila ang Duke of Wis Mansion. Apo, ikaw na ang humusga. Mabuti ang intensyon kong imbestigahan ang kaso mo ng bulutong. Gusto niya akong pagalitan. Ang matandang yan, 3 taon na ang nakalipas. Hindi siya nag-imbestiga ng kusa, kundi dahil pinilit namin siya. Ganoon pala. Dahil lang dyan, nag-away kayo ng ganyan? Ano pa ba ang masasabi ko sa inyo? Hey! Apo, sabihin mo nga sa akin, saan ka nagpunta bago ka nahulog sa tubig? Noong araw na iyon, nagbigay sila DL ng damit at kumain ako ng matamis. Habang dumadaan sa ilog, nahilo ako at nahulog sa tubig. Apo, mamaya pagbalik natin sa palasyo, papatayin ko ang buong angkan niya. 10,000, sinabi mo noong nakaraang araw. Nagbigay ang apo ng ilang garapon ng masarap na ala. Ilalabas natin at iinumin. General Su, bakit hindi na lang patayin si Zudi? At ipagkasundo si Sumiaoking sa apo ko, sa isang formal na kasal. Kamag-anak na Su, sabay nating bugbugin si matandang Chang. Kalokohan. Aray, 100,000. Pinipilit mo kami. Kung kakampi kami sa kanya. Papayag kaming maging magkapatid ang aming apo at si Su Huizu. Tawagin si Zu di na kapatid. Sa tingin namin, pwede. Kung magiging magkapatid kami ni Xionging, magiging ka-level na kami ng ate ko. Ang galing mong magplano. Gusto mo lang samantalahin kami. May lakad ako, babalik ako mamaya. Tandaan, huwag ninyong painumin si Lolo Tsu. Hahaha. Tingnan mo ang apo namin, tinawag na nga kaming biyenan. Pag alis, hindi pa rin nakalimot mag-aalala. Ergo, kumusta na ang ginagawa mo? Gusto naming pasabugin ang bundok. Baka hindi sapat para sa malaking bundo, pero sapat na para sa maliliit na bundo. Magaling ka, Ergo. Nagawa mo na pala ang mga gamit. Dali, samahan mo kami kunin. Wala kaming ginagawa nitong mga nakaraang araw, kaya ginawa na namin. Ergo, kami na lang mag-isa. Umuwi ka na. Sa wakas, nakarating na rin. Ang lakas ng pagsabog ng dinamita na ito, kaya nitong pasabugin ang katabing libingan. Lelong Emperador, hintayin mo na lang bukas at magsaya ka. Apo, ang tagal ka naming hinintay, Lelong Emperador. Matagal na kitang hinihintay na makabalik. Bukas, pupunta tayo sa Xiaoling Mausoleum para bisitahin ang iyong lola. Apo, saan ka ba galing? Bakit ka pinagkapawisan ng ganyan? Magpahinga ka muna. Bumalik na tayo sa palasyo. Sobrang bangis ng asong yon. Hinabol ako ng hindi bababa sa ilang kalsada. Abat may ganon. May aso pang nangahastakutin ang aking apo. Apo, Sabihin mo sa Lelong Emperador mo, anong klaseng aso yon? Pahuhuli ko yan para ipagluto ka ng sabaw ng aso. Ha?
Masyadong madilim sa daan, hindi ko masyadong nakita. Sa tunog ng tahol, mukhang babaeng aso. Mabuti. Bukas ng umaga, utusan ko ang Jinwei na patayin ang lahat ng babaeng aso sa kabisera at sa loob ng palasyo. Huwag na nating pag-usapan, bumalik na lang tayo sa palasyo. Huwag Mao, gago ka. Bilisan mo at utusan ang aking apo na sumama sa akin pabalik sa palasyo. Bilisan ninyo ang paghahanda. Ang matandang yan na emperador, abalik na sa palasyo. Apo, pagbalik natin sa palasyo, ipapagawa ko sa iyo ang isang espesyal na karwahe na hihilahin ng 9 na kabayo ng magkakatabi. Tingnan na lang natin yan mamaya. Sa tingin ko, dapat nang itigil yan. Apo. Matulog ka pa, Apo. Matulog ka pa ng matagal. Apo, gising ka na. Gusto mo pa bang matulog? Sapat na ang tulog ko. Lelong emperador, amang emperador. Dilaw na buho. Bilisan mo, utusan mo ang mga alipin na paliguan ang aking apo. Lalong emperador. Apos na ang magandang aw mo. Zhu Chongba. Pagamatay ko, nag-aksaya ka ng malaking pera, ha? Ang pilak na ginamit sa pagkatayo ng mausolyo na ito, kung ginamit sa pagtulong sa mga tao, ilang tao kaya ang mabubuhay doon? Hasing. Hindi ko alam kung sino ang nagmumura sa akin, o kung sino ang nakakalala sa akin. Dilaw na buho. Bilisan mo, maghanda na tayo para pumunta sa Xiaoling Mausoleum. Zhu Chongba, baka nakalimutan mo na ako. Sa oras na ito, hindi ka pa rin dumarating. Ang laki ng parada. Pagkatapos mong mag-alay ng insenso sa apo, saka ako magpapakilala. Ako, ang aking kapatid na babae. Sino ang gumawa nito? Diyos ko, gawa ba ito ng tao? O pausan ng langit? Ito ang mausoleo kung saan ako sasamahan ng aking kapatid na babae sa hinahara. Ina. Patawarin mo ako, anak mo. Zhu Chongba, talagang wala kang puso. Pati ang libingan ko, hindi mo pinalampas. Kahit sino pa ang dumating, hindi ka na nila maililigtas. Kaya pala may gustong kumuha sa'yo. Kahit mga Diyos, hindi ka na maililigtas. Dali. Bilisan nyo, hanapin nyo siya. May multo, hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako, huwag kang lumapit. Hindi ko yan kasalanan. Ina, ang anak mo'y walang utang na loob. Ikaw nga ba talaga yan? Ikaw na walang puso. Zhu Chongba. Sa loob ng 3 taon, ang dami mong pinatay. At ang dami mo ring kinuha, di ba? Ang libingan namin ni Xionging, ginawa mong ganito. Gusto mo ba kaming hukayin at hagupitin ang bangkay? Sana kunin ka na agad ng hari ng impyerno. Zhu Chongba, magsalita ka. Magsalita ka. Gaano kaming masamang bagay ang ginawa mo? Hindi ka na makapagsalita, di ba? Lola Emperatriz. Lola Emperatriz. Ikaw ba yan, Apo? Miss na miss kita. Apo Xionging. Buhay ka pa. Lola Emperatriz. Buhay ka pa rin. Sa loob ng 3 taon, gabi-gabi, ikaw, Lola Emperatriz, ang Aking kapatid na babae. Ikaw ba talaga yan? Mabilis, sabihin mo, Xionging, ikaw ba ay ipinadala pabalik ni Haring Yama? Ang kapatid ko at ang aking apo ay nagganggap na patay at naligtas. Naglakbay ng 3 taon, kamakailan lang bumalik. Narinig ko na ang aking apo ay namatay, hindi ko na kayang kumayo. Ikaw, walang kwentang yan, agad na isara ang kabaong. Hindi pa rin nawawala ang galit ng kapatid ko, palo ka pa sa akin. Makapalang balak ko kapatid. Palo ka pa, hindi ko kayang mabuhay ng 3 buwan. Takot ako sa'yo. Akot ako sa'yo, mag-ingat ka. Lola. Sabi niya, may paraan ba para iligtas si Lolo Emperador? Mayroon. Sabi niya, nakadepende sa kapalaran ng iyong lolo emperador. Tingnan mo, giniba pa niya ang libingan ng emperador. Siguro, wala nang paraan. Hindi ko alam na maguguho ito isa malakas na unog. Gumuho agad. Baka dahil buhay pa kayo lahat kaya gumuho ang libingan. Ina, buhay ka pa pala talaga, ang saya. Biyaw sa loob ng 3 taon, maaming asawa ang kinuha ng iyong ama, nag-asawa ka ba? Ina, sa loob ng 3 taon araw-araw, yakap ang iyong larawan at umiiyak. Paminsan-minsan, bumibisita sa libingan ng emperador para makita ka. Wala nang oras para sa harem. Emmy. Buti naman at may alam siya. Kung hindi, kukunin ko siya agad. Ete, ingnan mo. Simula nang wala ka sa tabi ko nitong 3 taon, hindi ako makakain, hindi makatulog dahil sa'yo. Ang pagkamiss ko sa'yo ay parang umaapaw na ilog. Tigilan mo ang panunuyo. Isipin mo muna kung tatanggapin ka niya pagkatapos ng 3 buwan. Ang lolo ko ay nailigtas din tulad ko. Xionging. Sabi mo, buhay pa ang lolo mong si Yuxion. Nakatira ngayon si Lolo sa Duke of Waste Mansion. Nakikipagkwentuhan kay Lolo Tsu. Silang 2 matandang magkapatid. Magkwentuhan lang, ayos lang. Malaki ang utang na loob ni Duke Tsu sa pagliligtas ng apo. Ate, gumaling na ba ang dati mong sakit? Kung kaya niyang bumuhay, baka mas marami pa siyang magawa.
Zhu Chongba, tingnan mo kung hindi kita papatayin. Hoy, dilaw na aso, bilisan mo at bumalik sa palasyo. Hindi ba bibisitahin ng Emperador si Noble Consort Son? Chongba, hindi mo ba bibisitahin? Dati, ayaw magluksa ni Biaoer, hinabol mo siya sa palasyo gamit ang espada. Amang emperador, naalala ko. Sabi ko, inangay na, sila di malang ang hinabol mo. Hindi mo ba bibisitahin? Baka nakalimutan mo na ang pinagmulan mo nitong 2 taon. Ete, dahan-dahan. Alalayan kita. Hindi na po ako mangangahas uli. Nagkamali po talaga ako. Noon, Zhu Yuanzhang, kapag gusto kong kumain ng dabing. Inapadalhan mo ako ng Xiaobing. Ngayon, bumalik na ako. Naalala mo pa rin pala, Zhu Yuanzhang. Paano ko naman makakalimutan? Hindi ko kayang kalimutan ka. Noong nakakulong ako, araw-araw kang nagtatago ng dabing para sa akin. Ang peklat sa paso na yan, sariwa pa sa alaala ko. Tapos na yan. Huwag kang umiyak na parang bata. Anak, apo ko, nasa bahay na tayo. Kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Kumusta na ang kapatid mo? Hindi po maganda. Pinahirapan po siya ng mga masasamang tao at naging baliw. Hindi na po siya magiging normal. Apo ko. Ang lalong emperador mo ba o ang East Palace ang may gawa nito? Aking asawa, pakinggan mo ang paliwanag ko. Sabihin mo ang totoo sa lelong emperador mo. Bibigyan ka ng katarungan ng lelong emperador mo. Apo, huwag kang matakot. Sabihin mo sa lelong emperador mo. Ako ang bahala sa matandang walang silbi na yan. Kung gusto ng Diyos ng kamatayan na mamatay siya sa loob ng 3 buwan. Ngayong gabi, papatayin ko ang walang utang na loob na yan. Ang walang puso na yan. Ano? Ang walang utang na loob at walang puso na yan. Gusto pa niyang pugutan ng ulo ang lolo Chang Yuxun mo. Aking asawa, pakinggan mo ang paliwanag ko. Kasalukuyan akong nag-imbestiga sa mga kasabwat sa bala. Wala akong ititira kahit isa. Apo, bilisan mo, pakiusapan mo ang iyong lola emperatrice. Kung magkapatuloy pa yan, may mamamatay na. Lola Emperatrice, tama na. Inimbestigahan na po ng lelong emperador. Dati, abala rin siya sa mga gawain ng korte. Apo, tawagin mo ang iyong amang emperador. Wala rin siyang puso. Mas epektibo pa rin ang tawag na amang emperador. Amang hari, kuya. Binugbog niya ako ng walang dahilan. Ako ang bumugbog sa'yo. Ang gago mong yan. Hindi ba ako dapat magalit? Zhu Xionging, may problema ba? Bilisan mo, pumasok ka sa loob. Nag-ayos na ang amang hari ng pagkain para sa'yo. Naghihintay ang ating Lola Emperatrice sa Qian King Palace. May mahalagang bagay silang pag-usapan. Inapasabi niya sa'yo. Bilisan mo, pumunta ka na. Ikaw rin, lumuhod ka sa harap ko. Tingnan mo, ang mga kasamaan na ginawa ninyong mag-ama. Ina, anong nangyayari? Anong nangyayari sa ating amang emperador? Zubiao, may lakas ka pa ng loob magtanong? Tingnan ninyong mag-ama ang mga kasamaan na ginawa ninyo sa loob ng maraming kaon. Hindi na mabilang. Lahat ay itinago ninyo sa akin. Lola Emperatrice, Amang Prinsip, Lelong Emperador. Halos napagsabihan mo na sila. Tama na po, si Amang Prinsip at Lelong Emperador ay tinutulungan na ang aking ina na makamit ang hustisya. Mahal ko, malapit na itong malaman. Huwag ka nang magali. Kasalanan ko ang lahat. Apo ko, inagsisisihan ko ang nangyari sa iyo. Sa loob ng 2 araw na ito, ang 2 duwag na ito ay halos ikinamatay ko sa galit. Lola Emperatrice, Amang Prinsip, Lelong Emperador. Malapit na silang makapagbigay ng hustisya sa aking ina. Mabuting bata. Huwag mong gayahin ang 2 ito. Ano ang pinag-aalan nilang balanse ng kapangyarihan sa korte? Binubuli lang sila ng mga opisyal. Huwag na kayong tumingin. Nadulas lang ako kagabi dahil madulas ang sahig. Nadulas. Ang emperador, nang makita niya akong buhay kagabi, ay nadulas sa takot. Masakit din sa akin. Ilang araw na ang lumipas. Jiang Chao, kayong Jinyi Wei, kumusta na ang lihim na investigasyon? Mahal na emperador. Sa loob ng 2 araw, tiyak na malalantad ang katotohanan. Jiang Chao, umalis ka na. Mas mabilis, mas mabuti. Mahal na emperador, gusto kong magreklamo laban kay General Lan Yu. Anong kasalanan ko, ha? Kung hindi ka makapagbigay ng dahilan, huhubaran kita ng buhay. Pinabayaan ni Lan Yu ang kanyang mga tauhan na agawin ang lupa ng mga magsasaka. Mayabang. Walang galang. Ako rin ay nagreklamo kay Lan Yu dahil sa paghawak niya ng maraming sundalo. Bakit hindi pa rin siya umaalis patungong Biping? Ano ang kanyang masamang balak? Hindi pa ba sapat ang bugbog na inabot mo sa akin noon? Lan Yu, umalis ka na. Ang kapangyarihan sa militar ay pansamantalang ipinapasa kay Zheng Guogong Changmao. Ita, ayoko na. Hindi na ako makatira sa mundong ito. Lan Yu, bibigyan kita ng hustisya. Kapitan, tingnan mo ang ugali niya. Kung hindi siya pupuksain kasama ang 9 na henerasyon ng kanyang pamilya, hindi matatahimik ang galit ng mga tao. Nagsisinungaling ka. Ikaw na traidor na gumagamit ng kapangyarihan para sa personal na paghihiganti. Malinaw na personal na paghihiganti yan. Pinatay ba ng general ang buong pamilya mo? Gusto mong puksain ang 9 na henerasyon niya?
Puksain ang 9 na henerasyon. Pati ba ako at si Lelong Emperador, isasama mo sa pagpuksa? Kamahalan, Crown Prince Son. Hindi po ako nangangahas. Pwe. Jigo, gaano karaming peking alak ang nainom mo? Gusto mo bang puksain din si Lelong Emperador? O kaya, puksain muna natin ang 9 na henerasyon mo? Kamahalan, gusto kong magreklamo. Ang Crown Prince Son ay nagsasalita ng kung ano-ano. MEA. Sabihin mo kung paano parusahan. Reyna, pinatay ng Crown Prince Son ang opisyal at ang kanyang ikapitong tiyuhin. Dapat siyang ipatapon sa hangganan. Walang galang. Sinasagot mo pa ako. Hindi ko siya papatayin bilang tanda ng pagpaparaya. Ang aking apo ay nagganggal ng salot para sa mga aw. Anong kasalanan niya? Reyna, tulungan mo akong magkaroon ng hustisya. Umalis ka na. Pag-usapan namin ang tungkol sa Crown Prince Son. Lahat ng sinabi ko kanina ay kalokohan. Kusa akong magpapababa ng ranggo at magbabayad ng multa. Wala na, tapusin na ang pagpupulong. Hahaha. Hindi ba't ang ingay mo kanina? Sige, magingay ka pa. Ang 2 gunggong na yan, gusto pa nilang patayin ang buong angkan mo. Sabay nating bugbugin. Bilisan mo at magsumbong sa emperador. Hihintayin ko kayo sa bahay na handa ang league ko. Masyadong mayabang si Lan Yu. Pupunta ako ngayon para ipaalam sa emperador. Ang Lady L ay mula sa isang malaking pamilya sa Southern Song. Nabulag ako noon. Hindi ko inakala na ang mga opisyal na ito ay ganoon kasama. Lelong Emperador, pupunta ako sa bahay ng aking tiyuhin. Sasama ako sa iyo. Puno ako ng gali. Si Huang Mao ay dinala sa General's Mansion. Binugbog siya ng Lelong Emperador. Zhu Chongba, binanggit lang si Sun Gifi, ganito na ang ginawa sa tao. Ay, ete, hindi na namin ulitin sa susunod. Ang 16 prefectures ng Yanyun, nabawi nyo ba yan sa salita lang? Mga walang silbi. Zhu Chongba, kukunin mo na ba ang buhay ko? General Lan, dinala ko ang 2 hayop na yan para bisitahin ka. Lolo, mabilis magsalita si Lelong Emperador sa korte. Huwag mo nang isipin. Ganoon pala. Hahaha, mayabang si Lolo. Kailangan niyang baguhin ang ugali niya. Tingnan mo ang mukha ko, binugbog ng ate ko. Ibigay mo sa akin, Lelong Emperador. Tingnan mo ang sipa ko. Panoorin niyo ako. Sinusuportahan niyo sila DL, pinipigilan ang mga general. At pinapatay ang buong pamilya sa maliit na dahilan. Ito ba ang Confucian doubt? Mahal na emperador, patawarin niyo po kami. Pinapanatili lang namin ang balanse sa korte. Apo, saksakin mo na lang sila ng direkta. Ano pa ang ipinapakita mo? Hindi kayo magtatapos ng maayos. Bigyan nyo na lang kami ng mabilis na kamatayan. Huwag nyo kaming pahirapan sa ganitong paraan. Pinahiya siya sa akin. Bahala na. Pahintulutan na lang sila. Binabati kita, host na patay ang mga opisyal na ranggo 3 at 2 gantimpala. 150 milyong puntos na idagdag na ang puntos sa iyong account. Apo, mahina pa ang paggamit mo ng espada, kailangan mong turuan ni Lolo Chang Yuchon. Huwag mong sirain ang aking apo. Bumalik na sa palasyo. Ang galing ng paraan mo, prinsipe, kailangan nating bigyan ng aral sila DL. Emperador, nalinaw na ang kaso ni Lady Na at ng mga opisyal. Mabilis, sabihin mo bakit nila pinlano ang pagkamatay ni Chang at ng aking apo. Pinatay nila ang prinsesa. Para itulak si Zhu Yunwen sa trono. Ang mga regalo ni Lady Ida ay pinaghalong lason. Nagdulot ito ng malubhang pagdurugo sa prinsesa. Jiangku, pumunta ka kay Chang Yuchon bukas, bibigyan ko sila ng katarungan. Chongba, may emergency ba? Bakit ka ganoon kagulat? Gabi ang kasamaan ni Lady L, halos mapatay ang ating apo. Huang Mao. Umunta ka sa bilangguan at dalhin sila DL bukas, hahatulan natin siya. Opo, susundin ko ang utos. Alagaan ko siya ng maayos sa daan. Magandang anak, natupad na ang paghihiganti. Bukas, hihintayin natin ang resulta. Maaari nang mabawi ang 10,000 paghihiganti. Napakasama talaga nila DL. Buti na lang at nandyan ang aking apo. Hindi ko alam kung kumusta na si matandang kapatid na Li Shanchang. Bukas, sasamahan kita. Tingnan natin kung paano didisiplinahin ng emperador ang mga opisyal ng sibil. Para maglatag ng pundasyon para sa aking apo. Siya ang bahala sa loob, ako ang bahala sa labas. Lilinisin ko ang mga hangganan. Kapag gumaling na ako, sasama ko sa iyo para tingnan kung gaano kalawak ang lupain ng Great Ming. Hahaha. General Su, ako ay pupunta na. Para tuparin ang aking pangarap mula pa noong nakaraang dekada. Tulad ni na Wei Qing at Hu Kubing, sasakop ako ng mga lupain. Ang buong mundo ay mapupuno ng mga mandirigma ng ating Han. Apo, ngayon, ang lelong emperador mo ay para sa iyo at sa iyong lolo, ay magbibigay ng hustisya. Sisiguraduhin kong sila DL ay magbabayad sa kanyang mga kasalanan. Simulan ang pagdinig sa korte. Dalhin ang kriminal na sila DL sa bulwagan. Ikaw na masamang tao. Babae,
Bakit mo ginawa iyon? Napakakainis. Naglakas loob kang saktan ang aking pamangkin, ang aking apo. Hindi ba't maagang namatay ang iyong ama, si Elben? Gusto kong maranasan din niya ang sakit ng pagkawala ng anak na babae. Ang aking ate, naglakas loob kang saktan ng palihim. Ano pa ang silbi ng buhay mo? Lolo, mga tiyo, mga tito. Sapat na ba ang pagpalo nyo? Ako naman ang susunod. Kayong mga pamilya ni El, hindi ba't mahilig kayong gumawa ng mga parusang malupit? Subukan ninyo rin ang sarili nyo. Huwang Mao, dalhin mo ang mga gamit. Huwang Mao, pisilin mo ang kanyang mga daliri at mga daliri ng paa. Basagin mo lahat. Papatayin kita sa pagbipisil. Hayop ka. Walang kwentang nilalang. Kunin ang mga opisyal ng Jiangnan na may kinalaman kay El, kasama ang lahat ng kaugnay. Hilain sila palabas at patayin lahat. Papatayin ang 9 na henerasyon ni El. Ipagbigay alam sa buong bansa. Ang ginawa ni El ay maging aral para sa lahat. Isabit ang bangkay ni El sa pintuan ng lungsod para durain ng lahat. Matandang pa nga, ang aking apo ay naghintay ng 7 taon para sa sandaling ito. Kung hindi ko pinilit ka, baka manatili itong nakalubog sa ubig. Hahaha, sapat na, sapat na. Pumasa na ang 10,000. Ang salarin ay napatay na. Umupo ka. 10,000. Gusto pa niyang mag-ambag sa kasaysayan. Ang aking lumang buto ay gumaling na ngayon. Gusto kong samahan ang 10,000 para makabalik sa digmaan. Para makita kung gaano kaganda ang Great Ming. Duke ng Wei, hindi ka sakim sa pera, hindi ka nagatago ng lihim. Sa pagwasak sa yuan sa Hilaga. Kahit lampas na sa kalahating siglo, iniisip mo pa ring maglingkod sa Great Ming. Gagawin kitang prince ng Zhongshan. Ibabalik ko si Chang Yuchon. Lahat ng titulo ni Chang Shiwang, prince ng Kaiping. Batiin mo ang matandang kasama. Ang prince ng Zhongshan na ito, dahil din sa iyo at sa iyong apo. Su Shuai, hindi ko kailangan ang prince ng Kaiping na ito. Iniisip ko lang ang aking apo. Zhu, matandang gago. Gamitin mo na lang ang prince ng Kaiping na ito, Shi Wang. Ang salarin ay naparusahan na. Huwag mo na akong kamuhian. Ang prince ng Kaiping na ito, sa buong Great Ming. Ikaw lang ang makakaya nito. Li Ergo, lumapit ka para sa iyong paghirang. Ergo, bakit ka pa nagpapabagal? Lumapit ka para sa iyong paghirang. Siya ang tagapagligtas ng ating apo. Dapat mo siyang gantimpalaan ng maayos. Li Ergo, may nagawa kang kabutihan sa pagliligtas sa ating apo. Ang Ministry of Works ay nangangailangan ng isang mahusay na manggagawa na pulad mo. Gagawin kitang left vice minister ng Ministry of Works. At bibigyan ka ng Danshu Tijuan. Kamahalan, sinundan ko ang Crown Prince Son. Sanay na ako sa pagiging malaya. Hayaan mo na lang ako. Susunod ako sa iyo. Apo, tingnan mo, binigyan ko si Li Ergo ng posisyon. Ayaw niya, pakiusap mo nga. Ergo, kung ayaw mong pumunta sa Ministry of Works, sumama ka na lang sa akin mula ngayon. Ang posisyon sa Ministry of Works ay nakareserba para sa iyo. Kung ayaw mo nang sumama sa akin balang araw, pwede kang bumalik sa Ministry of Works anumang oras. Salamat, kamahalan. Salamat, Crown Prince Son. Lan Yu, lumapit ka para sa iyong paghirang. Pambihirang hihirangin kitang duke ng Liang. Pumunta ka sa Biping at tulungan ang Prince of Yan na palunin ang Northern Yuan. Lan Yu, dapat mong baguhin ang masamang ugali mo. Kamahalan, babaguhin ko po talaga. Naintindihan ko na ang pagkakamali ko. Ay, apo. Apos na ang mga paghirang. Pakiusap mo ang lolo mo, huwag na kaming magtalo. Lolo, mamaya, isama mo ang tiyuhin ko, ang mga biyenan ko. Manatili kayo sa palasyo para kumain. Hahaha. Apo. Bibigyan ko na lang ng pabor ang matandang iyan. Apo, ang lolo mo ay medyo maasahan sa paghawak ng mga bagay-bagay. Ito rin ay isang paraan upang bigyan ng kapayapaan ang iyong ina. Hindi ba ito rin ang dahilan? Na dapat tayong lahat ay mabuhay ng maayos? Bakit parang ang tagal kong natulog? Nasaan ako? Nasaan ang anak ko? Bagong panganak pa lang ang anak ko. Crown Princess Kang, ang nagpahirap sa iyo ay napuksa na. Hindi ka pa dapat mamatay. Kaya ibinalik kita sa buhay. Ako? Patay na ako, di ba? Sino ang nagpahirap sa akin? Hindi maaring sabihin. 7 taon ka nang patay ngayon. Ang aking Zhuxiong Ing at ang bagong silang kong anak. Hahanapin ko sila ngayon. Ayos lang ba sila? Bukas ng umaga, maaari ka nang pumasok sa kabisera para hanapin ang iyong pamilya. Buhay pa ang iyong amang si Kang Yechun. Ayos lang ang buong pamilya ngayon. Buhay pa ang aking ama. Napakabuti na nasa mundo pa ang mga bata. 7 taon bago naparusahan ang salarin. Bibigyan kita ng ilang bagay bilang kabayaran. Ang mga blueprint na ito ng gadalubhasang inhinyero, ingatan mo ng mabuti. Bilang pagpapakita ng aking pakikiramay sa iyo. Ang pinong asin na ito, ibigay mo bukas sa iyong amang si Kang Yechun o kay Zhu Yuanzhang. Sila ang mag-ayos ng iyong pagbabalik.
Sabihin mo kay Zhu Yuanzhang. Pagkatapos ng 3 buwan, personal ko siyang bibisitahin. Hasing, Sinong hayop na naman ang nagmumura sa akin? Bilisan mo, hanapin mo ang apo mo. Ha ha ha. Matandang gago, nararapat lang na murahin ka. Takot ka pa rin kay Empress Ma. Hindi mo mahanap ang apo mo, ang babaeng yon, napakasama. Anong ginagawa ninyo? Apo, saan ka galing? Hinahanap ko ang lolo kong patay na. Na-curious ako sa trono. Doon ako natulog. Hahaha, basta't komportable kang matulog. Hayaan mong matulog ang apo ko doon sa susunod. Ipakita ang iyong pagkakakilanlan. Ang suot mo ay parang sa Crown Princess. Pero ang dating Crown Princess ay kakamatay lang sa peder. Kuya, ipaalam mo. Ako si Lady Chang, ang Crown Princess. Anak ni Chang Yuchun. Ay, ang ganda ng dalagang ito. Ako ang anak ng mataas na opisyal ng Ministry of Works. May Rinong, umuwi ka na sa akin. Yung Master May. Sabi niya, siya raw ang anak ni Chang Yuchun, ang Crown Princess. Matagal nang patay si Lady Chang. Nakakatawa talaga. Kunin mo ang pera. Yung Master Mai, dalhin mo na siya agad. Wala kaming nakita. Dadalhin ko siya. Sumama ka sa akin. Dalaga. Bilisan ninyo, itali at dalhin siya. Sa aming mansyon, pahiyapan ko siya ng husto.